Nauna rito ay dinala sa NBI ang dating general na si Jovito Palparan matapos itong maaresto sa Maynila. Mananatili sa kustudiya ng NBI si Palparan habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Tiniyak naman ng DOJ ang pagbibigay ng patas at makataong pagtrato sa dating general. Si Noel Perfecto ating tagapagbalita. Kasalukuyang sumasailalim sa matinding proseso ang dating Army Major General na si Jovito Palparan matapos itong mahuli ng pinansanim na puwersa ng NBI AOCDT at ng Naval Intelligence kaninang alas 3 na madaling araw sa lugar ng Stop and Shop sa Santa Mesa, Manila. Kasama ring inaresto ng mga otoridad ang dalawang hinihinalang nagbibigay ayuda sa dating opisyal ng Army na sina Reynaldo Ladaw E. Roa at Grace Roa E. Del Rosario. Pareho silang nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 na nagpe-penalize sa obstruction of apprehension at prosecution of criminal offenders o harboring retired Army Major General Jovito Palparan. Mismong si Secretary Laila De Lima ang nagtungo sa NBI para kumpirmahin ang pagkaaresto kay Palparan. Dito, tiniyak ng kalihim na mabibigyan ng parehas at makataong pagtrato ng ahensya sa kanya. This is such a big accomplishment, a major accomplishment on the part of the NBI. Major General Palparan is a high-profile and very controversial figure, and the human rights community, both domestic and international human rights community, matagal na po nila itong inaabangan. Sinisingil po tayo nito ng international human rights community na bakit hindi nahuhuli si Major General Palparan para harapin ang kanyang kaso o mga kaso. So really credit goes to the NBI and also to the AFP. Ayon sa kalihim, isang major accomplishment ang ginawa ng NBI sa pagkadakip sa isa sa 8 high-profile fugitives na matagal na rin hinahanap ng mga otoridad. Aniya, job well done at uunahin muna ng kagawaran ng matukoy ang katotohanan at agad ring isusunod ang katarungan. And now that he's been arrested, he must now face the cases. He must face his accusers. He is now being given a day in court. Ang commitment po ng gobyerno dito is that he will be fairly treated and that he will be given a fair trial. He is entitled to due process. He enjoys the constitutional presumption of innocence. Doon naman sa mga naging biktima, the alleged victims of these offenses, EJKs, and forced disappearance and torture. At least makakaasa sila this time na magkakaroon ng katarungan. So katotohanan muna, then katarungan. Pansamantalang mananatili sa detention cell ng Bureau si Palparan until such time na magpalabas na ng commitment order ang korte. Ipinagdiinan naman ni Palparan na wala siyang nalalaman na nilabag na batas dahil kanya lamang umanong ipinatutupad ang mandato sa kanya ng puwersa ng bansa at yaon ay lipulin at walisin ang lahat ng mga partidong komunista sa mga lalawigan sakop ng kanyang operasyon. Hinggil naman sa umanong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng Karen Empeño at Sherlyn Carapan students, sinabi ni Palparan na kanyang patutunayan ito na wala siyang kinalaman sa masabing mga kaso. Sa ngayon, pinagtimpang mabuti ng mga NBI at iba pa mga operatiba ng pamahalaan ang kanilang paghahanap sa iba pa mga high-profile personalities gaya ni na dating Congressman Reuben Ecleo, Cesar Mancao, magkapatid na Reyes ng Palawan at ang kapatid na lalaki ni Janet Lim Napoles. Ito ay matapos na unang mahuli sina Janet Lim Napoles, Delphine Lee at si Jovito Palparan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.